pangalan na iyong inegosyo at paano ito nagsimula? Ang pangalan ng aming negosyo ay Marnie Sari-Sari Store. Nagsimula ito sa maliit lamang na ukay-ukay noong 2010. So, nang magkaroon ako ng malaki-laking kita sa panindang iyon, ay naisipan kong gawin itong Sari-Sari Store kasi nga ito yung demand sa aming barangay. Kaya, nangutang ako ng puhunan sa aking mga magulang. So, sa tulong nila, ay naitayo ko rin ang aking Marnie Sari-Sari Store at ito na po ang aking kinaabalahan ngayon. Ano po ang pangunahing suliranin sa lipunan na nais niyong tugunan sa iyong negosyo? Ang pangunahing suliranin sa lipunan na gusto naming tugunan ay yung kawalan ng trabaho ng mga tao. So, dahil sa negosyo namin, medyo malaki-laki na siya, kaya naisipan namin na maghanap ng mga trabahante na gusto magtrabaho na sa ganon ay makatulong naman kami sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ano po ang naging inspirasyon ninyo para itayo ang iyong negosyo? Ang naging inspirasyon po namin sa aming negosyo ay ang aming mga anak. Kasi gusto po namin na magkaroon sila ng magandang kinabukasan, makapagtapos sila sa kanilang gustong kurso. At syempre po, para po makatulong kami sa aming mga magulang. Kasi matanda na po ang aming mga magulang. At saka makatulong na rin po sa ibang tao na nangangailangan. Po ang mga produkto o serbisyo na inyong inaalok at paano ito makatutulong sa komunidad? Ang produkto o serbisyo na aming inaalok ay trabaho. Trabaho para sa mga taong unemployed dito sa ating komunidad. Nang sa ganon, makatulong naman kami sa mga taong walang trabaho o para naman mabawasan yung unemployed dito sa ating komunidad. Nang sa ganon, ay makatulong rin kami sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Paano niyo tinitiyak na may kita pa rin ang negosyo niyo habang tumutulong sa iba? Tinitiyak po namin na yung aming binibigay na sahod sa aming mga trabahante o sa mga taong tinutulungan namin ay hindi po lagpas sa kinikita namin araw-araw. Ano po ang mga pinakamalaking hamon na iyong hinaharap bilang isang entrepreneur? So, bilang isang sari-sari store na negosyante, so ang pinakamalaking hamon na hinaharap namin ay kapag yung produkto namin ay magkaroon ng damage. Lalo na kapag yung produkto na yun ay malaki yung naging puhunan mo. Tsaka kapag yung produkto mo ay maabutan na ng expire. So, hindi na siya pwedeng ibenta. Tsaka hindi rin siya pwedeng palitan doon sa iyong binilhan. Tsaka yung yung hamon din, yung ibang hamon din na hinaharap namin ay kapag magkaroon ka ng trabahante na hindi mo mapagkatiwalaan, lalong-lalo na sa pagdating ng pera, tsaka hindi mo rin maaasahan sa pagdating ng trabaho. Yun yung pinakamalaking hamon na hinaharap namin bilang isang negosyante. Inyo pinipili ang mga taong natutulungan o kasama ng iyong proyekto? Pagdating sa negosyo, kailangan humanap tayo o pipili tayo ng mga taong mapagkatiwalaan natin. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Kasi sa negosyo, pera po ang pinag-uusapan dito. At saka, piliin din natin yung taong maaasahan natin pagdating sa trabaho. Kasi, yung trabaho naman nila, binabayaran po natin sila. Hindi yun libre. Kailangan, piliin mo yung taong mapagkatiwalaan mo at maaasahan mo. Klaseng pagbabago ang nakita at naramdaman ninyo sa komunidad mula nagsimula kayo? Mula nung nagsimula kami sa aming negosyo ay marami po kami nakikitang pagbabago sa aming komunidad. Lalong-lalo na po sa mga taong nakapaligid sa amin. Kasi yung ibang tao ay nag-iba po yung pakikitungo sa amin at nag-iba po yung tingin nila sa amin. Kasi yung iba ay hinihila po kami pababa. Pero meron naman pong ibang tao na tinutulungan kami upang makaangat. At tsaka pagdating po sa aming sarili, kung dati
ay pangarap lang namin na magkaroon ng sasakyan. Ngayon po ay nakikita na namin ito sa aming paligid at malaking tulong po ito para sa aming negosyo. Anong payo ang may bibigay ninyo sa mga kabataang gustong magsimula ng social enterprise? Sa mga kabataan po na gustong maging isang social entrepreneur, ang maipayo ko lang po sa inyo, pag nagsimula po kayo sa inyong negosyo, sigurado marami pong mga haka-haka, marami pong mga negative thoughts ng mga kapwa natin o sa mga taong nakapaligid sa atin. Maipayo ko lang po sa inyo, never give up po. I-tolerate nyo lang po yung mga sinasabi ng ibang tao. At saka, always pray to God. Huwag mong kalimutan si God. At saka, magtiwala ka lang po sa iyong sarili. At pagdating po sa tao na iyong makakasama, kapag maghanap ka po ng trabahante, piliin mo po yung taong mapagkatiwalaan mo at taong maaasahan mo. Kasi, yung tao na yun ay tinutulungan mo. So, dapat, piliin mo yung taong tutulungan ka rin pa taas, hindi yung pa baba, yung hihilain ka pababa. Tsaka, pag may problema pong darating sa inyong negosyo, never give up po. Always find a solution po. Kasi nga, hindi po tayo bibigyan ni God ng problema kung hindi natin ito malulutas. Yun lang po. Salamat. Ano po ang mga plano niyo para sa inyong enterprise sa susunod na 5 taon? Sa susunod po na 5 taon, plano po namin na magtayo o magkaroon ng ibang branch ng aming sari-sari store sa ibang lugar po.